inciting to sedition at grave threat inihain ng NBI laban kay Vice Presidente Inday Sara Duterte ho, mga kababayan. Eh bakit ganun, Mark? Ano biglang nagkaganon? Nag-post lang o salita lang ang Vice Presidente na siya ay tatakbo, eh sinampahan na ng kaso. Yan ang sasabihin ho, mga bossing, ng mga kababayan nating mga DDS ho. Ngayon, mga kababayan, ipapaliwanag ko ho, no? Bakit biglang mayroong ganyan? Bakit biglang sasampahan ng kaso? Bakit merong resolusyon or whatever na inciting to sedition at grave threat kay Vice Presidente? Ngayon no, mga kababayan, babalik tayo. No? Babalik tayo, mga kababayan, mga boss Chipamo, sir. Kung hindi ako nagkakamali, 2024 or 2025, nandiyan lang ho yan, mga bossing, na taon. Iniimbestigahan ng Vice Presidente, no? Doon sa mga Mary Grace Piatos, doon sa mga confidential funds, etc., etc. Ngayon, ipinatawag yung mga staff niya doon sa OBP, sila Zuleika Lopez. So, to cut the story short, mga kababayan, no? Nakita ng Congress na nagsisinungaling si Zuleika Lopez, na puro kaartehan lang po ang mga pinaggagawa ni Zuleika Lopez. So sa madaling salita, nakontempo, nakulong doon sa loob ng kulungan sa Kongreso. Actually, hindi naman po talaga kulungan, mga boss, eh. Yung tipong ano lang, eh, parang kwarto. Nakita mo nga may double deck pa, 'di ba? May double deck pa na higaan, tapos nakapag-live pa ang Vice Presidente. So ngayon, nakulong. Hindi natiis ng Vice Presidente. May dalaw, pwedeng dumalaw, pero sinamantala ng Vice Presidente yung oras ng pagdalaw. Kasi hanggang kunyari, like sa example, 5:00 lang pwede, okay na yon, di ba? Kumbaga, inilalagay mo nga naman yung seguridad ng Congress sa kapahamakan kapag ka umabuso at lumagpas ka sa mga oras na yon, kasi hindi na, wala na mga guard, etc., etc. Ipinagpilitan ng Vice Presidente na samahan si Zuleika doon sa loob ng kulungan, mga boss. Ngayon, eto na. Para po doon sa hindi mga nakapanood, mga kababayan, gigil at galit na galit ang Vice Presidente. With matching, may pag-live pa ho kagaya nito. Kasama sa mga Zoom, yung mga vloggers ng mga DDS. Kasi nakita ko yun eh. Ultimo ako, nanood po ako nung live na yun eh. Nung pagsisigaw at paggalit na galit at mga puro PI ang mga narinig natin sa Vice Presidente po. Merong mga vlogger na nandoon, nakatunga nga lang kasi galit na galit si Vice. Doon po, mga kababayan, sa gigil ng Vice Presidente, mga bossing, dahil nga siguro hindi sila sanay ng naiimbestigahan, hindi sila sanay ng mga naku-question. Sa gigil ng Vice Presidente ho, eh, hindi niya nakontrol yung kanyang sarili. No? At dito po lumabas sa kanyang bibig, mga kababayan, na kapag may nangyari sa akin, mayroon na akong inutusan tao, patayin si Bongbong Marcos, patayin si Lisa Araneta Marcos, patayin si Martin Romualdez. Ngayon ho, mga boss, normal po ba na makarinig tayo ng mga ganon? Galing po sa mga leader natin? Hindi. Hindi. Hindi ho, mga kababayan. Hindi po ba, biruin mo pagbabanta sa buhay ng Pangulo, asawa ng Pangulo o ng First Lady at doon sa House Speaker dati na si Martin Romualdez, mga bossing. Di ba? Ako, kahit ako may kim-kim akong galit eh, hindi ako magbabanta eh. Live? No? Hindi ako magsasabing meron ako ipapapatay kasi alam ko ang mangyayari, pwede akong makasuhan at makulong. At yun na nga po ang iniimbestigahan sa Vice Presidente, mga kababayan. At hindi lang ho yan, marami pa pong iba. Pati yung kapag kami mga press conference ho, ang ating Vice Presidente, mga kababayan, eh, minsan magugulat ka na lang eh. Inaasahan mo na
sasabihin ay mga pagpapaliwanag sa mga confidential funds et cetera, eh. Pero magugulat ka ang sasabihin, eh, paghukay ng paghukay ng bangkay ng yumaong, Ferdinand Marcos Sr. na dating pangulo. Putol-putol ulo kay Pangulong Bongbong Marcos, magugulat ka na lang ho mga kababayan, eh. 'Di ba? Puro yung tipong wala doon sa kung ano man yung dapat ine-expect natin na magiging sagot ng Vice Presidente. Puro na lang ho yung patayan, puro ganyan. Ngayon ho, eto ang balita ngayon mga kababayan. Submitted for resolution na ang reklamong inciting to sedition at grave threat na inihain ng NBI laban kay Vice President Sara Duterte dahil sa di umano'y planong pagpapatay kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Lisa Araneta Marcos at former House Speaker Martin Romualdez. Dati ho, no, ilang araw pagkatapos nung pagbabanta sa buhay ng pangulo at nung asawa niya at kay Martin Romualdez, pinapatawag ng NBI ang Vice Presidente. Binibigyan ng tsansa ho, mga kababayan, para, maipaliwanag kung ano yung kanyang mga sinabi at kung bakit niya sinabi. Para hindi humantong sa ganito, baka mamaya maliwanagan ho tayo. Pero mga kababayan, hindi sila sumipot. Ang ginawa nila, eh, sabi nila, "Hindi po kami makakapunta, eh." Yung dalawang beses, "Hindi po kami makakapunta, eh, kasi meron pong pagpapatawag sa'min sa Congress." Idinahilan nila yung Congress kaila Franz Castro. So, ang ginawa nila Franz Castro, "O sige, para mapagbigyan namin o para makapagpaliwanag kayo doon sa, pagpapatay kay Pangulong Bongbong Marcos at sa asawa nito at sa pinsan, eh, cancel namin yung sa Congress." Hindi pa din sila pumunta. In in short, hindi kayang magpaliwanag o wala silang, um, depensa na masasabi doon sa mga binitawang salita ni Vice Presidente. Ngayon may pangalawang pagpapatawag. Gusto talagang marinig, gustong bigay sa kanila mga kababayan yung pagkakataon na yung pagkakataon na magpaliwanag. Pangalawang pagkakataon hindi pa din ho pumunta. May party daw po yung um mga cameraman, yung mga journalist, et cetera, sa Vice Presidente. Ako ho mga bossing, itong, para ho sa akin itong grave threat o yung pagbabanta sa buhay ng tatlong ito, kasama po 'yan sa impeachment ng Vice Presidente. At, naniniwala ho ako mga kababayan, yaan ang pinakamahirap nilang malusutan po. 'No? Kaya naman po talagang nagkukumahog sila. Oh, kaya nag-announce na ang Vice Presidente, "Ako ay tatakbo sa pagka-presidente sa 2028." Ano po ang epekto nun sa mga congressman? Yung mga duwag at walang mga prinsipyo, eh, naku patay yari tayo kapagka naging pangulo 'to, pag-iinitan tayo. Hindi na tayo pipirma, lalagda doon sa impeachment niya, gano'n. Kumbaga, hindi man sinasabi ng rekta na tinatakot namin kayo, pero gano'n na po 'yun. 'No? Para naman doon sa mga congressman na dati pumirma at sigaw kayo ng sigaw na napakalakas ng ebidensya laban sa pangulo, tapos bigla kayong babawi. Ay, matatandaan kayo ng mga kababayan ninyo, 'no, na wala kayong prinsipyo. Oh, gano'n lang naman ho 'yun, 'di po ba? At kaya din po napaaga yung pag-announce ng Vice Presidente kasi etong, buwan na ito tapos na po yung 1 year ban, doon sa kanyang impeachment. Ngayon, ayan na nga po pumapasok na 4 na impeachment na po yung pumasok laban o kontra kay Vice Presidente. Para kapagka dumating ang impeachment at itong mga reklamo na ito, eh, umokey na at ikakaso na, sasabihin nila, kaya nila inilalabas 'yan kasi nag-announce na ako, na tatakbo ako sa pagkapresidente. Natatakot sila na manalo o na manalo ako at natatakot sila kasi #1 akong presidential candidate dun sa 2028. Yun na naman po ang sasabihin sa mga DDS na pinopolitika lang po sila. Hmm.